Christian to be like Jesus. Yun po yung dinadalangin natin. But at the same time, to be like Jesus means to follow Him kung saan siya dumaan, kung saan siya nagtungo. At sa mga inawit po natin kanina related doon, to be like Jesus ay manatiling malapit sa kanyang krus. Meaning, hindi ibig sabihin hindi physical na krus, kundi sa mensahe ng Ebanghelyo. Manatiling nakatatak sa atin ang katotohanan na itong Kristong ito ay hindi Kristong umupo sa trono agad, kundi dumaan papunta sa krus. In fact, gusto ko pong ulit-ulitin sa inyo na kay Mark, sa pagkwento ni Mark, ang pagiging Son of God ni Christ, ang pagiging anak ng Diyos niya, ay na-recognize ng tao. Dati nakikilala ng demonyo, alam ng demonyo. Pero na-recognize ng tao ang kanyang pagiging Son of God nung si Kristo ay nakapako sa krus. Hindi nung siya ay nakaupo sa trono. At doon po tayo papunta. Doon tayo papunta sa kwento natin kay Mark. Kasi bumabalik na tayo sa ating series sa Mark. Nag-post tayo for December and January. If you could remember, si Bro Gian ang nag-preach noon sa message na to sa Mark chapter 9 pa rin, patungkol sa pagbanggit ni Kristo sa kanyang kamatayan. Binanggit niya sa kanila, ngunit yung mga disipulo ay tumahimik kasi natakot sila sa implication ng kanyang kamatayan. Or natakot sila baka mangyari ulit yung nangyari kay Apostol Pedro. Nung sinubukan ni Pedro na pigilan si Kristo patungkol sa kanyang kamatayan, nirebuke siya ni Jesus Christ. Sabi niya, lumayo ka sa akin, Satanas, hindi ka looban ng Diyos ang iyong kagustuhan. Siyempre, sino ba ang gusto mo sabihan ng Satanas? Ayaw natin. So tumahimik na lang sila. Marahil yun yung mga naging dahilan. At ngayon, papunta po tayo doon. Palapit na tayo doon sa kamatayan ni Kristo. Bagay na ayaw ng mga disipulong mangyari o bagay na wala sa isip ng mga disipulo. Kasi para sa kanila, ang niisip nilang way na papuntahan ni Kristo ay isang trono, isang palasyo. Yun yung nasa isip nila. Kasi nakilala na nga nila na itong Jesus Christ na ito, siya nga yung Mesaya. Siya yung pinangakong Mesaya. So siya inaantay. At ang nasa isip nila, ang direksyong tinatahak ni Kristo ay papunta sa isang magarbot, malaking trono at malaking palasyo. Sino ayaw sumunod? Sumunod ka na. Papunta ito sa palasyo. Papunta sa lugar ng kayamanan, ng kapangyarihan. Papunta sa lugar ng impluwensya. Yun yung nasa isip nila. Pero paulit-ulit na binabanggit ni Kristo na hindi siya doon papunta. Iba ang tinatahak niyang daan. Ang isip nila pataas, ang isip ng Diyos ni Kristo pababa. Papunta sa kamatayan. At ito nga po yung naging pag-uusap nila. No? At ang preaching po ngayon ay Taglish. Kasi mix tayo ng English speaking at Tagalog. So, pagsasya yung Taglish, even yung PowerPoint na prepare ko ay Taglish para total naiintindihan naman natin ang Taglish. Of course, yung mga linguistic teachers, krimen para sa kanila na paghalu-haluin yung mga ganito. Pero this is not for publication naman, but for us to understand kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Madalas kasi kahit pag purong Tagalog, ang hirap intindihin. Even si Father, yung kapitbahay namin, nag-English, Taglish din siya. At yung mga kausap niya doon, doon sa baryo namin, sa may Patol. So, we'll go with Taglish. Now, ang pinag-uusapan po nila ay patungkol nga sa greatness. Patungkol sa pagiging dakila, no? At ito yung pinag-uusapan nila kung papansinin niyo sa may verse 33. Dumating sila sa Capernaum at nang nasa bahay na sila, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? So imagine, habang nagbiyahe sila mula sa ministry nila, kasi nag-iikot sila yan umiikot sila sa iba't ibang lugar at nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Along the way, ito at ito ang pinag-uusapan nila. Patungkol sa kung sino ang pinakadakila. No? At isa pong sinasabi nito, na ang greatness, ang kadakilaan, ay salitang hindi nawawala sa puso ng tao. Ang maging dakila, hindi yan nawawala sa ating vocabulary. We want to be great. We want to conquer. We want to be victorious and successful. Gusto po natin yon. Kahit na palitan pa natin minsan ng word na blessing ng Panginoon kasi success, blessing ng Panginoon kasi victory, kasi pinapalitan natin ng acceptable spiritual word, pero ang katotohanan, yun ay greatness. We want to be great.
gusto natin maging mahalaga, gusto natin mapansin, gusto natin magkaroon ng pangalan o legasiya. We want to leave a legacy. Anong legacy ang iiwanan mo? That's a very American thinking. Anong legacy ang gusto mong iwanan? Paano ka makikilala? Gusto mong maalala ng mga tao kapag ikaw ay pumanaw na? Yun yung lagi nating tanong, lagi nating isip, even tayo, no, pag pumanaw na tayo, ano kayang pwede kong iwanang legasiya sa mga sumusunod sa akin para maalala nila ako? At sa Mark chapter 9, hindi po ito nilantad ni Jesus yung desire for greatness, desire na mapansin ng mga tao, maging mahalaga sa tao. Hindi niya nilantad yung desire na yon sa mga Pariseo o sa mga crowded people. Ito ay nilantad niya sa kanyang mga sariling alagad. Yung mga taong kasama niya sa araw-araw. Yung mga taong nakakita ng kanyang mga himala. Yung mga taong nakarinig ng kanyang mga turo. Yung mga taong sila mismo nakaranas ng miracle. Kasi nagpalayas sila ng demonyo, lumayas yung demonyo. Sabi nila, Lord, alam mo ba, nung sinugo mo kami, punta kami sa mga baryo-baryo, 2 on 2, may pinag-pray kami, gumaling, oh. May pinalayas kaming demonyo, lumayas agad yung demonyo. Sabi nila, si Satanas, sa ibang account, I think sa Luke, si Satanas nagbabaw sa amin, sabi nila. That's very unusual experience ng mga disciple. At sa kanila, itinuro ni Jesus Christ ito. Tinuro niya din to kasama sa kanyang mga tinuruan, si Pedro, si Juan, at si Santiago, na nakakita ng transfiguration ni Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, nagkaroon sila ng experience na hindi na-experience ng ibang tao. Sila lang ang naka-experience noon. Exclusive experience with Jesus ang experience nila Pedro. Marahil, ito yung nag-udyok sa kanila na mag-usap-usap kung sino ang pinakadakila. Sino ang pinaka-powerful? Sino ang pinaka-importante? Siyempre, pinagtalo-taloran nila. Huwag ka, 10 demonyo na palayas ko. Ikaw ba, nakita mo ba si Jesus Christ ang transfigure? Kami, nakita namin. So, ito yung tinuro ni Jesus Christ sa kanila patungkol sa greatness, sa background na iyon. At alam niyo po, hindi po ito advice o instruction to be humble. Ito ay klarong rebuke sa mga mataas na puso na naghahanap ng kadakilaang mga disipulo. Ito ay rebuke na binibigkas ni Jesus o binanggit ni Jesus nung siya ay patungo sa krus. At mas lalong naging mabigat po yun. Kasi ni-rebuke ni Jesus Christ yung kanyang mga disipulo na nag-iisip ng pagiging sikat, pagiging mataas, pagiging influential, habang siya ang kanyang isip papunta sa kamatayan. Bigat nun, no? Yung kanilang master papunta sa kamatayan, tapos yung mga disipulo niya, yung mga sumusunod sa kanya, iniisip nila kasikatan. Taliwas kung paano mag-isip yung disipulo ni Kristo at si Kristo. No? At yun po yung gustong sabihin ni Mark sa atin, na dito sa Mark chapter 9, verse 33 to 37, dinidefine ni Jesus Christ yung totoong kadakilaan sa kingdom of God. At binasa natin kanina, nabanggit nyo nakita nyo na kanina, na ang totoong kadakilaan sa kingdom of God is servanthood and humility. And with that, i-divide po natin ang message sa itong umagang ito sa tatlo. Una, yung desiring the wrong kind of greatness. At may kita nyo po yan sa may verse 33 to verse 34 na siyang nirebuke naman ni Kristo. At pangalawa, yung totoong greatness ay paglilingkod. At pangatlo, yung totoong greatness ay yung hindi pagiging nahihiya na mapabilang sa mga hindi dakila. We divide our message this morning to these 3. At makikita po natin, tignan nyo sa may verse 33 to 34. Dumating sila Jesus, kasama kanyang mga alagad sa Capernaum, possibly sa bahay po ni Pedro ito. Nandun sila nag-stay. At nandun na sila, nagtanong si Jesus Christ, anong pinag-uusapan ninyo sa daan? At kung makikita nyo po, ito yung trend sa Biblia. Even if you go back sa Genesis chapter 3, ang Diyos, nagtatanong siya, hindi dahil hindi niya alam ang bagay. Ang Diyos, nagtatanong siya, hindi dahil gusto niyang malaman, na para bang wala siyang idea what's going on. Ang Diyos, nagtatanong siya to expose what's going on, na alam niya na. Na marahil yung mga tao na kanyang tinatanong ay hindi nila alam or ayaw nilang alamin. So, ang ginagawa ni Kristo, nagtatanong siya to expose
ang kanilang mga puso. Hindi para kumuha ng impormasyon kasi alam niya ng sagot. Ito ay para ilantad ang kanilang puso. At kung mapapansin nyo, yung reaksyon ng mga alagad. Nung tinanong sila ni Jesus Christ, imagine, nagde-debate sila, mainit yung debate nila. Parang nananalo na si Pedro kasi siya nga daw yung leader, sabi, ng ibang simbahan. Pero nung tinanong sila ni Jesus Christ, tameme sila lahat. Tumahimik. Hindi sila makasagot, sabi ng verse 34, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Medyo nakakainis na medyo comedy itong mga disciple. But you see, you understand kung bakit ito yung pinagtatalunan nila. Kasi po yung mga disipulo ay mga ordinaryong tao. Hindi sila yung mga sikat na tao. Sila yung mga ordinary men, mga isda. Merong isang kinamumuhi ang tax collector, si Levi, na ang pangalan niya ay Mateo. Levi din ang kanyang pangalan. May NPA, si Judas na makabayan. That's NPA. Revolutionary siya. Mga taong ordinary. Sa pang-araw-araw, sila yung mga taong hindi pinapansin. Kapag may okasyon, hindi sila yung VIP. These are ordinary people. Minsan nga sila pa yung mga taong hindi imbitahan kasi wala naman silang dating. Wala silang may contribute. These are the kind of people na kasama ni Jesus. And these are the kind of people na naka-recognize na ang kasama nila ay ang Mesias, ang Messiah. Imagine that. From ordinary, meron na silang chance na maging extraordinary. From ordinary, na hindi kapansin-pansin, hindi sikat, hindi binibigyan ng pagkakataon magsalita sa mga pulpito, sa mga gathering, sa mga barangay, or mga city nila, magkakaroon na sila ng pag-asa na makaupo sa trono, magkakaroon na sila ng pag-asa na maging kabinete na kung sino mang opisyal. Kasi yung kasama nila ang Mesiyas, ang darating na magiging hari. At kung sila ay kasama nila ang darating na magiging hari, of course, may posisyon na sa cabinet. No, kung napapansin niyo po sa ating politics kapag election, kung sino yung election manager, kung sino yung nag-donate, kung sino yung kasama ng kampanya, pag nanalo yung official na yan, sigurado may posisyon yan sa gobyerno pagdating ng panahon. At ganun yung isipan ng mga disipulo. Ito na yung chance nila na maging great, maging kilala, maging influential. Ito na nakita nila ang pagkakataon nila. Iniisip nila kasi, gaya na nabanggit natin kanina, ng Mesiyas ay papunta sa isang trono, isang palasyo. At para sa kanila, ang greatness po kasi, baka makakanta dyan, ang greatness para sa kanila ay pamumuno. Ikaw yung taong pinaglilingkuran, ikaw yung taong may kapangyarihang humatol, ikaw yung taong binibigyan lagi ng papuri at atensyon. Sino ayaw niyan? Gusto natin na tayo namumuno. Ayaw natin na inuutos-utusan tayo. Gusto natin na tayo pinaglilingkuran. Gusto natin tayo may kapangyarihang humatol. Ayaw natin ng hinahatulan. Gusto natin tayo ang humahatol. Gusto natin na tayo napapansin. And that's normal po sa tao. We desire content namin para bukas sa radyo, yung desiring to belong in a community. Inherent po yan sa mga tao. Gusto natin mapabilang. Gusto natin makaramdam ng pagmamahal. Pero pansinin niyo pa yung timing. Kung kailan nila pinag-usapan to. Kung mabalikan niya yung verse 30 hanggang verse 32, may title dyan. Muling binanggit ni Jesus ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. So itong pag-uusap nila ay pagkatapos, ang pag-uusap nila patungkol sa sinong pinakadakila ay pinag-usapan nila pagkatapos na banggitin ni Jesus ang darating na kanyang kahihiyan. Ipapahiya si Jesus Christ, i-crucify siya. Malinaw na sinabi ni Jesus sa kanila ang tungkol sa kanyang darating na paghihirap, tungkol sa rejection na kanyang maranasan, tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kung baka ganito po yung nangyayari. Si Jesus pababa, yung mga disipulo pataas. At nirebuke sila ni Jesus Christ doon. Sinalubong sila ni Jesus Christ doon sa kanilang desire, papataas. Abalang-abala sila sa pag-akyat, papunta sa greatness. Si Jesus Christ, papunta sa kahihiyan. Sabi ni John MacArthur, sa kanyang commentary, sabi niya dito, habang ang mga alagad, si Jesus Christ ay nagsalita patungkol sa kanyang humiliation, yung mga disciple naman,
nagsalita patungkol sa kanilang exaltation. Si Jesus Christ, ang sinasabi niya patungkol sa kanyang kamatayan, ang sinasabi niya patungkol sa kanyang kahihiyan, ang pinag-uusapan ng mga disipulo, yung kanilang posisyon sa gobyerno, yung kanilang kasikatan. Alam niyo po, hindi ito simpleng misunderstanding ng kung anong ibig sabihin ng Mesayas. Part yun. Part na dinidesire nila ang greatness because hindi nila naiintindihan what it means for Jesus to be the Messiah. Pero may halong pride. May halong desire for greatness yung kanilang misunderstanding. At kung magiging tapat po tayo, kung magiging honest tayo, familiar tayo sa bagay na ito. Nangyayari ito eh. Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng kaunting spiritual experience na hindi na-experience ng iba. Nangyayari yan na kapag sa prayer mo napaiyak ka samantalang iba hindi umiyak sa kanilang prayer time. Nangyayari yan kapag nag-devotion ka at merong unusual insight na hindi pa nakikita ng iba at talagang nagkakaroon ka ng mataas na pagtingin sa iyong sarili. Kapag galing sa conference, training, kapag nagkaroon ng bagong ministry role, kapag nagkaroon ng kaunting kaalaman sa theology, sa doctrine, kapag nagkaroon ng degree, ng training, nangyayari yung bagay na baka naman. Mga kapatid, hindi po masama yung mga bagay na yun. Ha? Gusto natin yun. Gusto natin ma-encounter ang Panginoon at sana all kasama kung hindi kinento nila Pedro, yung experience nila, if you go back sa letter ni Peter, doon niya palang bilanggit. Pero sana all na-experience yung experience ni Peter na makita si Jesus Christ na nagniningning, makita mo si Moses, si Elijah, sana all talaga. Pag may ganong experience. Sana all naka-experience na magpalayas ng demonyo. Na may pinag-pray kaharap-harapang gumaling na experience ng mga disipulo yun. Maganda po yung mga experiences na yun. Pero, maaari silang maging instrumento upang ating puso ay mapuno ng mataas na pagtingin sa sarili. At madalas ganun yung nangyayari. Nagkakaroon ng tinatawag na toxic attitude na holier than thou. Mas banal kaysa sa'yo. Mas matuwid kaysa sa'yo. Mas marunong kaya sa'yo, mas orthodox kaya sa'yo, mas spiritual kaya sa'yo. Pag nagkaroon ng konting experience, konting knowledge, nagsisimula tayong mag-compare, mag-ranking, mag-isip na mas lamang ako kaysa sa iba. Contrary sa espiritu ng isang taong tapat na sumusunod kay Kristo. Alam niyo po sa Apostol Pablo? Alam niyo sa Apostol Pablo? Siya sumusunod kay Jesus Christ. Pero every now and then, dahil compared naman talaga sa mga apostol, may pedigree siya. Lamang siya sa pagdating sa mga apostol kasi nakapag-seminary siya. At ang kanyang teacher ay hindi basta-basta. Isang kilalang teacher sa Israel, si Gamaliel. Kumbaga mataas yung pinag-aralan ng Apostol Pablo. Pero kung sabi niya, kung i-compare ko yung sarili ko sa mga disipulo, mga apostol, pipitsugin ako, nasa dulo-dulo ako. And as Paul goes by sa journey niya bilang Christian, all the more na bumababa yung tingin niya sa kanyang sarili, and all the more na tumataas yung tingin niya sa ginawa ni Kristo para sa kanya. Hindi dahil nag-a-acting siya na maging humble, hindi dahil gusto niya i-project yung kanyang sarili bilang humble, kundi dahil ito yung nangyayari sa kanya, na habang lumalapit siya kay Jesus, dahil alam niya namatay si Kristo. Ang problema siguro ng mga disipulo, hindi pa nila alam. Hindi pa nila na-witness yung kamatayan ni Kristo. Si Apostol Pablo, he's looking back. Kasi itong Jesus Christ na kanya sinusundan, namatay sa cross. Yung mga disipulo, wala pang nangyayaring ganoon eh. Pero si Apostol Pablo, alam niya namatay si Kristo na punta sa cross. All the more, itong sinusundan niyang Kristo ay all the more naging dahilan para sa kanya na maging mababa at mas lumiit yung tingin niya sa kanyang sarili at mas lumaki yung appreciation niya sa biyaya ng Diyos through Jesus Christ pamagitan sa kanya. Alam niyo po yung tanong ni Jesus Christ ay simpleng tanong lang yan, pero ito ay naglalantad ng intensyon at ibinubunyag ang laman ng puso. At yun ang ginagawa ng Word of God sa atin. Every time na we read the Word of God, hindi natin na binabasa ang Word of God, binabasa tayo ng Word of God. Kasi nilalantad niya yung mga bagay-bagay na hindi mo makikita, hindi sasabihin ng tropa mo sa'yo, hindi sasabihin ng barkada mo sa'yo, hindi sasabihin ng office mate mo sa'yo. Ang Word of God, kapag binabasa mo, nilalantad niya yung nilalaman ng iyong puso. At madalas, mga kayahiyang bagay, gaya ng mga disipulo.
Pero imagine po, no? Paano natin nananais, tayo mga tao, na Christian na, paano natin nananais, napapangarap na maging dakila, kung ang master at tagapagligtas natin ay tinahak ang daan ng kamatayan, ang daan ng kahihiyan at kapakumbabaan. Paano nangyayari yun? How selfish we can be. How can we be for thinking about our own glory when our master is humiliated for us? At kung tatanungin natin ang salita ng Panginoon, saan nanggagaling to? Alam natin si Jesus Christ ay dumaan sa daan ng kahihiyan, ng kamatayan, pero ako iniisip ko pa rin ang aking sariling kadakilaan. Saan nanggagaling ito? Si Jesus Christ may sagot. Sa kaparehong libro, Mark chapter 7, verse 21 to 24. Ang sabi ni Jesus Christ, sa puso nanggagaling ang masamang isip, ang pagkainggit, ang pride, ang foolishness, sa puso nanggagaling. The Word of God exposes what's in the heart of men. Sabi ng Panginoon, alam niyo po, hindi lang po sa New Testament to, no? Even sa Old Testament. Sabi ng Panginoon kay Baruch, yung sekretary ni Jeremiah, ng propeta Jeremiah. Kasi si propeta Jeremiah, propeta yan eh. Pag mga propeta, like the time of Isaiah, well treated, respected sa Isaiah, and dati naman siyang respected of course. Pero yung mga dumaang propeta, kasi Samuel, may history sila na ginagalang sila ng mga tao. Tapos si Jeremiah, isang propeta, hindi ginagalang, hindi lapastangan. Si Baruch, sekretary ni Jeremiah, si Baruch disappointed. Kasi yung kanyang master na propeta Jeremiah, imbis na maging sikat at isama siya sa kasikatan, nahila siya sa kahihiyan. Dahil sa pagtayo sa salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Baruch, sa Ilocano, pero Baruch ang pangalan ni Baruch. Baruch, do you seek great things for yourself? Baruch? Of course, Baruch is seeking great things for himself. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, do not seek it. For behold, I will bring disaster on all flesh. Sa lahat ng dinidesire ng tao ng kadakilaan at sa tingin nila magbibigay ng kadakilaan sa kanila, lahat ng iyon ay mawawasak lamang. At kapag kayong kadakilaan mo ay nakabase sa bagay na mawawasak, nawawala, darating ang panahon, hindi ka magiging dakila. At yung sinabi ng Panginoon kay Baruch. Nakakalungkot, no? Kaya nangyayari at real pa rin sa atin. Very real yan mga kapatid kasi pagkatapos ng rebuke na ito, huwag niyo isipin na, so okay na sila. Naiintindihan na nila ng pagsunod kay Jesus Christ is humility. Hindi kasi sa Mark chapter 10, yung magkapatid na si Juan at si Santiago, kakausapin nila si Jesus. Sabi nila, Lord, pwede bang pag nakaupo ka sa trono mo, kaming dalawa yung nasa kaliwat kanan mo? Still, but it's an ongoing struggle. The desire to be great, the desire to be important, to be influential, is a constant struggle na lagi nating paglabanan. May kausap ako nung nakaraan na I think it's among you or sa mga student. Yung patungkol sa mga pastor na lang. Kapag pastor at reverend na yan, kapag hindi mo na isulat na reverend yung pangalan, magagalit yan. What ba pastor? Reverend. Mga kapatid, pag dumating siya na Pastor Joby dito, reverend na ako. Huwag niyo akong tawagin pastor. Biro lang yan. Pero ganun yung nangyayari. Mayroon pa mga bishop. Salamat kay Pastor Jerry, kasi even when we call him Pastor Jerry, not even Reverend or Bishop Jerry, it's still okay sa kanya. And so astonishing. Pero may mga taong, pag hindi mo natawag na bishop and pastor dahil hindi mo alam, hindi out of disrespect, sila ay magagalit. These are leaders. And ito yung nangyayari din sa mga disipulo, mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ, mula sa puso, sa loob ng tao nanggagaling masamang pag-iisip, ang pag-iimbot, kapalaluan. Kaya anong kailangan gawin ni Jesus Christ? Nirebuke niya sila, hindi para sila ipahiya o masakin, kundi para iligtas sila sa direksyong tinatahak nila na magdarating lang sa disappointment. Kasi ang tunay na direksyon na nagbibigay ng buhay, nakita natin in the past Sundays, I think it's somewhere in October or September, is the way of the cross. Sabi ni Jesus Christ, ang sinong magsusuko ng buhay niya, mawawala ng buhay niya para sa akin at sa Ebanghelyo, sila ang magkakaroon nito. Itong mga disipulo, papunta sila dun sa tingin nilang buhay nila. And of course, ang daan na tinatahak nila ay kawalan. So tinuruan sila ni Jesus Christ, mga kapatid,
Dito sa may verse 35. Hindi niya sinabing, mali ang desire ninyong maging great. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi ni Jesus Christ, mali ang pananaw ninyo sa greatness. You are made for greatness. You are created in my image. Imago Dei. We are created in the image of God, and it's natural for us, for the desire to be great, to be important, na mapansin na may nagmamahal, may nag-affirm sa atin. At dapat ang simbahan ganun. Ina-appreciate natin yung gift ng bawat isa, yung changes sa buhay ng bawat isa, yung kabaitan ng bawat isa. Dapat ang simbahan ganun. So, greatness, the desire to be great is not bad. Ang mali kung saan mo hinahanap yon. Doon nagkakaroon ng problema at doon sila tinama ng Panginoong Kristo sa may verse 35. At ang ginawa ni Jesus Christ, umupo siya. At sa kulturang Hudyo po, yung pag-upo, kapag yung mga teacher umupo sila, that's a sign of authority. Simple, obscure, nakaupo. Pero dito sa picture of authority at dapat bigyan mo ng pansin. Umupo si Jesus Christ, tinawag niya ang 12 at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Okay, you want to be great? You want na maging influential, nakaupo sa position of authority? Maging alipin ka ng lahat. Mga kapatid, ito ay contradiction sa nakasanayan nila at sa kultura nila. Again, hindi sinabi ni Jesus Christ na bawasan ninyo ang ambisyon ninyo. Hindi niya rin sinabi, balance nyo naman ang desire nyo for greatness. Sa halip, binago niya ang kanilang mismong pananaw, ang kanilang kahulugan on what it means to be great. Sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, ang kadakilaan na hindi paakyat kundi pababa. At ito yung ginawa ni Kristo mismo. You want greatness? That's okay. Pero sabi ni Jesus Christ, you want greatness? You're heading the wrong direction. You're going up. The way to greatness is not going up, it's going down. You must go down with me. Papunta sa Jerusalem, papunta sa kamatayan. Ang maging una ay dapat maging huli, sabi ni Kristo. Ang maging dakila ay maging alipin. Ito ay direct contradiction sa sa religious culture that time, because ang mga Pharisees, ang mga Sadducees, mahilig sila sa VIP seats. Dapat pag may gathering yan sa mga bayan, may naka-reserve na upuan para sa mga Phariseo at mga Sadduceo. Yun at yun ang gusto nila ang puntahan. Kapag nag-pray sila, sabi ni Jesus Christ, nag-pray sila doon sa mga avenue, doon sa mga busy street, kasi doon sila nakikita. Hindi sila nagpe-pray talaga para sa Panginoon, kundi magpakitang tao lang. Gusto nilang nare-recognize. Itong mga Pariseo at Sadduceo, ginajudge nila ang isang tao base sa lugar. Galilee? Anong maganda sa Galilee? Anong mabuting bagay ang manggagaling sa Galilee? Because sanay sila sa culture ng flex, sanay sila sa culture ng eksena. Laging gusto nilang merong eksena para sila ay mapansin. At sabi ni Jesus Christ, hindi yun ang greatness. That's not greatness. And if you follow the gospel according to Mark, ang tunay na greatness, nakita nyo yan mga kapatid, simula para sa Mark chapter 1, kung kailan tinanggin ni Jesus Christ na pinigilan niya ang demonyo magsalita patungkol sa kanya, pinigilan niya yung mga tao na ipahayag na siya yung nagpagaling sa kanila, at tinanong niya lang ang mga disipulo. Sa Gospel according to Mark, ang tunay na greatness ay hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. Working in the secret. Kung anong ginawa ng kanan, huwag mong hayaang malaman ng kaliwa. Hindi rin eksena, kundi tunay na paglilingkod. At hindi papuri ng tao, kundi katapatan sa Diyos. Sa Book of Mark, mga kapatid, kalat yan na nakikita natin. At mas nagiging malalim, mas nagiging deep yung rebuke sa kanila. Kasi hindi lang asal ang tinama ng Panginoong Hesus sa kanila, kundi ipinakita niya sa kanila kung gaano pa nila hindi nila nalulubos na unawaan on what it means for Him to be the Messiah. Hindi na nagigets. Ulit-ulit na binabanggit ni Jesus Christ sa kanila, binabrush off nila kasi ayaw nila yon, kasi para sa kanila palasyo ang diretsyo nila. Pero binabanggit ni Jesus Christ na krus ang pupuntahan niya, inaalis nila yon.
Ito again, the question na dapat nating harapin mga kapatid sa atin din sarili. Kasi very real sa mga disciple, very real din sa atin. Paano tayo magnanais ng exhortation habang ang sinusundan nating Mesayas ay pumili ng daan ng humiliation o ng kahihiyan? Understanding who and what is the mission of Jesus will be a guide for us on what it means to be great and the pathway to be great. And servanthood para kay Jesus Christ, fundamentally, is not doing things for others, but a disposition of the heart to serve others. This is true greatness. Isa pa ang nabilanggit niya sa may verse 36 to 37. Kumuha siya ng bata, tinawag niya ang isang maliit na bata, at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin. At ang sinumang tumanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. Alam niyo po, nakakagulat itong ginawa ni Jesus Christ. Kasi gumawa siya ng bata, nilagay niya sa gitna at sa kanya kinalong. Sa atin, ng mga bata ay sineselebrate. No? Kami, yung baby namin, ayaw na yung punta kasi may sakit. We want to protect the child, mahalaga siya. Pero nung unang panahon, mga kapatid, ang bata ay walang social status. Walang kapangyarihan. In fact, hindi siya asset. Liability ang bata kasi gastos, attention, ibig magawa mo ibang bagay. Hanggang ngayon, gano'n naman. No? Ay ginagawa mo, nagbabantay ng bata. Ang bata, kahit alagaan mo, pakainin mo, wala siyang may alok, pabalik sa'yo na magiging dahilan para ikaw ay maging dakila. Wala siyang may bigay sa'yo. Pwedeng bigyan kanyang kasiyahan, kagalakan, gaya ng binibigay ng anak namin sa amin ngayon. Pero maging dakila, yumaman, maging kilala sa buong mundo, hindi yun magagawa ng bata. Socially insignificant ang bata. At hindi sinasabi ni Jesus Christ dito sa specific passage na ito ng Mark na maging inosente tulad ng bata. Hindi yun ang sinasabi niya. Ang sinasabi ni Kristo, tanggapin mo ang taong hindi mo mapapakinabangan. Tanggapin mo ang taong hindi. Ang pangit ng word na pakinabang, no? Pero yun nangyari. Makipagkaibigan ako sa iyo kasi through you, maging kaibigan ko yung another person. Hindi ikaw, gagamitin lang kita. Kasi magiging kaibigan ko yung ibang tao. Yun siya talaga yung goal ko eh. At sa pamamagitan niya, magiging kaibigan ko yung mas sikat, mas kilalang tao. Kapit-kapit ba? Pero hindi pa na kayo magkakilala. Ay, wag na lang. Hindi na tayo maging magkaibigan. Magiging kaibigan kita kung ikaw ay mayroong kapakinabangan sa akin. Sabi ni Jesus Christ, alam niyo, true greatness sa kingdom of God is being one with someone who is considered the least. Sabi ni Jesus Christ, ang tumanggap sa isang batang tulad nito sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Ito yung pangwasak para sila maligtas sa kanilang ambition for greatness. Kasi mga kapatid, ang sukatan ng greatness sa kaharian ay hindi kung sino ang katabi mo, kundi sino ang handa mong yakapin kahit wala itong maibigay sa iyo. At dito nagiging malinaw lahat. Kasi mga kapatid, hindi lang nilagay ni Jesus yung bata sa kanilang harapan, ipinapakita niya kung ano siya at kung ano siyang ituturing ng ibang tao. Siya ituturing na higit pa mas mababa sa isang bata. Siya hahamakin, siya itatakwil, siya itatanggalan ng hubaran, siya ipapahiya. Walang halaga, ituturing nilang walang halaga itong Kristong ito. At sa cross mga kapatid, si Jesus Christ ay tinuring, sa cross, si Jesus Christ ay tinuring mas mababa pa sa bata. Kinutya, binaboy, itinaboy, pinatay. Upang tayo na mga matataas ang ambisyon para sa sarili, ay tanggapin ng Diyos. So ang tanong sa kanila, willing ka ba to be numbered with Jesus? This Jesus na hindi papunta sa palasyo? This Jesus na papunta sa krus? Willing ka ba to journey with Him wherever He goes? And the Bible tells us anong klaseng tao si Kristo. Isaiah chapter 53. Siya'y walang kagandahan upang bigyang atensyon.
Walang dating na pwedeng maging dahilan para ikaw ay maging great. Kaya yung mga taong sikat, mga taong influential, hindi sumusunod sa kanya kasi nga, wala namang may bibigay si Jesus Christ sa kanila. Willing ka ba to be numbered with Jesus? I'm a follower of Jesus, the unknown Jesus, the Jesus who is simple and ordinary, the Jesus Christ friends with sinners. That's on the other side. Tignan natin sa ibang side, mga kapatid. Kasi kung titignan natin, base sa kwento ni Jesus Christ, Mon, kailangan ko ng tulong mo dito. Ayaw na. Nalubat na ulit. Kailangan ng every ready. Sige, next. On the other side, itong si Jesus Christ na ito, ang great one. Kasi tignan niyo mga kapatid sa Mark chapter 10 verse 45. Mark chapter 10 verse 45. Sabi ng salita ng Panginoon, sapagkat ang anak ng tao, referring to himself, ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, upang mag-alay ng kanyang buhay para sa katutubos ng marami. You want to be great? Mag-alay kayo, maglingkod kayo para sa marami. Mag-alipin kayo. At si Jesus Christ, ginawa niya po yun. Dumating siya, hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at maglingkod siya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Jesus Christ is the great one. Meron pa pong ginawa si Jesus Christ. Tignan niyo sa may Romans chapter 5 verse 6 to 8 at tumalon tayo sa 10. Maganda mabasa natin 'to. Sabi ng salita ng Panginoon, sapagkat nung tayo ay mahihina pa. In other words, gamitin natin yung mga salitang ginamit ko kanina. Sapagkat nung tayo ay wala pang pakinabang, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring iyalay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ano po sinasabi ng Bible? Sinasabi ng Apostol Pablo, hindi ka na matuwid, hindi ka na mabuti, pero ito yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. And verse 10, nung tayo'y mga kaaway pa ng Diyos, tinanggap niya tayo bilang kaibigan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ. Sa kaharian ng Diyos, walang great one. Meron lang isa. Walang tao, yung mga disipulo, there's no great in the kingdom of God except one, si Jesus Christ. Kasi siya lamang ang nag-alay ng kanyang buhay para sa marami. Siya lamang ang dakila, sinasamba ng mga anghel, pero nakipagkaibigan sa mga makasalanan. Lahat tayo makasalanan, pati mga religious leaders tayo makipagkaibigan sa pareho nila makasalanan. Makasalanan din sila. Pero Jesus Christ, the sinless one, became friend with sinners. Therefore, there's no greater than Him. He's the greatest in the kingdom of God. Wala lang iba. Bumaba mula sa langit, nakiisa sa mga hindi karapat-dapat, kahit walang may dagdag sa kanyang glory. Alam niyo, hindi naman po mas magiging Diyos si Jesus Christ kapag nanampalataya ka sa Kanya. Siya'y Diyos, sinasamba pa rin siya ng mga angel kahit manampalataya ka sa Kanya o hindi. Yung kanyang kayamanan, yung kanyang kaharian ay nanatili magpakailanman. Walang may dadagdag. Wala kang may dadagdag o may babawas sa kanyang glory. But He befriended you. He died for you. He came. Emmanuel. He is the great one. No one can compare to His greatness. And His greatness is springing from the fact namatay siya para sa mga makasalanan, naglingkod siya para sa mga makasalanan, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga makasalanan na walang maibigay pabalik sa kanya. Sabi ni Jesus Christ, you want true greatness? That's the way to be great. Hindi para maging influential, pinapakinggan. The way to greatness is to be the servant of all. Mga kapatid, malinaw na rebuke itong Mark chapter 9 verse 33 to 37 sa ating mapang ambisyon, mataas na ambisyon ng mga puso. Ang ating paghahangad na mapansin para tayo yung maging mahalaga, ang ating pangarap na greatness na hiwalay sa kamatayan ni Kristo, to be great without cross, without dying.
Ngunit hindi pa tayo iniiwan ng teksto na wasak lang o rebuke lang. Tayo'y tinatawag ni Jesus Christ na huwag kang mag-stay dyan, sumunod ka sa akin. There's this way of greatness. Hindi lang para sundan yung aking mga turo, kundi sundan mo mismo yung aking yapak. There's a book by The Calvary Road. Maganda yung book na yun. If you have, that's a classic, hindi pa lang available sa ako. Binigay ko yung ganun ko nung kay Raphael, hindi niya na binalik. The Calvary Road. Ni Roy Hession. Maganda yung book na yun. Ito yung landas, hindi lang sumunod kay Jesus Christ sa kanyang turo, kundi sundan ang kanyang daang tinahak. Siya na nagtakda ng tunay na kahulugan ng greatness, siya rin ang pumili ng huling pwesto, hindi ng VIP seat. Siya na nag-utos ng servanthood, siya rin ang naging alipin ng lahat hanggang sa kamatayan. Kaya ang tanong ay hindi lang gusto mo bang maging dakila? Ito yung tanong na dapat nating harapin. Handa ka bang sumunod sa servant king? Sa tunay na greatness ay hindi pag-akyat sa isang palasyo, isang spiritual experience. Ang tunay na greatness ay paglakad pababa sa likuran ni Jesus Christ, sumusunod sa Kanya saan man siya magpunta. Mga kapatid, hindi natin sabihin Jesus Christ, He who gives up His own life for my sake and the gospel will gain it. So sa daang ito na tinatahak natin, sa pagsunod sa likod ni Jesus Christ, ng humility, servanthood, faithfulness, hindi natin nawawala ang ating sarili. Natatagpuan natin ito sa Kanya. Muli tayo mga kapatid sa ating salitang tinanggap ngayon. And then, makinig tayo ng testimony mamaya. We'll give the signal. Ngayon ay magmuni-muni muna tayo.